Guys, ano ang cybercrime law or cyber libel na tinatawag natin? Lagi nating naririnig ito. Ito ay ang Republic Act 10175 or libel offense under Section 355 o ang cyber libel or paninirang puri sa internet o post sa Facebook, for example. Let's see kung paano ka magkaso. Ito ang mga dapat gawin mo. Ito na yung legal help mo, guys. Siniraan ang puri mo sa Facebook post niya. Halimbawa, ano ang dapat mong gawin? Ito na, guys, ang step-by-step na process para makakuha ka ng ebidensya at makasuhan mo siya ng isang criminal case. Ang criminal case, guys, may kulong yun. Criminal case na cyber libel at maipapakulong mo siya. Una mong gawin, screenshot ang buong Facebook post niya na may paninira sa iyo, 'di ba? 'Yun ang pinakauna mong gawin, screenshot mo 'yon. Number 2, isama mo ang kanyang profile picture o yung FB profile picture niya para malinaw ang evidence na siya mismo ang nag-post nun, guys. Number 3, ang pangatlo mo dapat gawin, isama din ang URL kung computer ang gamit mo sa pag-screenshot nun, guys, 'di ba? Importante 'yun kasi depende kung computer or like cellphone, 'di ba? Pang-apat or fourth, dapat mag-screenshot ka rin ng kanyang FB profile account. Fifth, huwag mong i-edit or lagyan ng kung anumang marks pa yung mga in-screenshot mo na yun. Hayaan mo lang siya at it is. 'Di ba? Huwag mong lagyan ng words or mark ang in-screenshot mo na yon. Number 6, as much as possible, kung pwede kang kumuha ng common friends ninyo sa Facebook para mag-testify or mag-witness at mag-identify na siya talaga ang may-ari ng FB account na nag-post ng paninira sa'yo. 'Di ba? Number 7, kung wala kayong common friends or like, let's say, for example, anonymous account yon or hindi mo ma-identify yung owner, ang gawin mo ay pumunta ka sa Anti-Cybercrime Division ng NBI or PNP-CIDG para ma-identify ng computer forensic experts nila. 'Di ba? Ang pagkakaroon ng Facebook account ay hindi nagbibigay ng lisensya sa may-ari nito na gamitin ito na makakasira sa buhay at reputasyon ng ibang tao. Tandaan nyo yan, guys. Ang post, comment, or tweet na may pagmumura o paninirang puri sa isang tao sa Facebook, Twitter, Instagram, o kung anong pang social media accounts yan or social networking sites o internet is a crime. Ito ay isang krimen. Ang tawag dito ay cyber libel. Ang nasabing post, comment, or tweet ay isang electronic evidence na tinatanggap sa korte bilang ebidensya ng cyber libel or ng libel at pwede na itong magamit laban sa taong nag-post nito sa internet. Makakatandaan nyo yan, guys. Kaya dapat magiging responsible tayo sa mga ginagawa natin. Ito ang tinatawag na cyber libel na pinaparusahan sa Section 4C or 4 ng Cyber Crime Prevention Act of 2012 o Republic Act number 10175. At sinasabi dito na ang cyber libel ay hango sa Revised Penal Code Article 353. Ito ay isinasa publiko at malisyosong pagbibintang ng isang krimen, bisyo o depekto sa isang aksyon o hindi pag-aksyon ng isang tao, kondisyon, status o circumstances kung saan ito ay na-dishonor, pagkapahiya at paghamak ng isang tao or isang korporasyon or corporation sa pamamagitan ng internet or computer, guys, 'di ba? Ayon sa Cybercrime Prevention Act of 2012 kung saan ang libel ay isinasama bilang isang uri ng cybercrime, pinaparusahan ng kulong ang gumawa nito. May kulong 'yun, 'di ba? Nang hindi bababa, like for example, sa 6 months and 1 day at hindi lalampas sa 6 years na pagkakulong, 'di ba? Now, kung meron kang evidence para kasuhan siya,
pwede mo itong isampa bilang isang criminal case, guys. 'Di ba? Number 8, gamit ang evidence mo, gumawa ka ng complaint affidavit o isang sinumpaang salaysay kung sa Tagalog. Kung dapat ikwento mo ang buong pangyayari, 'di ba? Sa salaysay mo na 'yon, pangyayari before, during, and after ng posting ng paninira sa FB, at ang element nito, ang elemento ng krimen, yung element of crime na ginawa sa'yo para makasiguro humingi ka ng tulong sa isang lawyer. For example, yan ang pinaka-best sa paggawa nito. Hindi mo kailangan ipabarangay ang kalaban mo dahil exempted ang cyber libel sa requirement ng isang barangay hearing. Hindi na kailangan, guys. Pag cyber libel, hindi kailangan ng barangay hearing. Number 10, i-file ang complaint or affidavits o sinumpaang salaysay sa prosecutor's office or sa fiscal's office. Diretso mo nang i-file doon. Number 11, what are you gonna do is hintayin ang subpoena or from the prosecutor's office or sa fiscal's office para sa hearing or sa preliminary investigation, guys. Ang number 12, ang mangyayari dyan ay maglalabas ng resolusyon ang investigating prosecutor, or kung ang desisyon ay maiaakyat ba sa korte, or ang desisyon ng prosecutor's office or fiscal's office ay iaakyat sa korte ang criminal information. Isasampa yan sa regional trial court, guys. Next, ang mangyayari dyan, after na may isampa yan, may file yan sa court, mag-i-issue ang korte ng warrant of arrest sa akusado para siya ay panagutin sa hukuman at doon magpresenta ng evidence, di ba, guys? Pag nasa korte na yan, doon siya magpresenta ng evidence ikaw mismo na complainant, di ba? Number 14, ang cyber libel ay kailangang maisampa sa prosecutor's office within 1 year mula nang i-post sa Facebook ang paninirang puri. Kasi kung hindi maisampa yan within a period of 1 year, hindi na pwede yun, guys. Hindi na. Kung kumpleto ka ng ebidensya, madali mo lang maipakulong ang taong nanirang puri sa iyo sa Facebook o sa kung anumang social media account, guys. Maraming naimbentong depensa ang kalaban mo, pero kung matibay ang ebidensya mo, wala silang lusot sa korte. Tandaan nyo yan, guys. Paano naman kung dinilit nila ang post na yon? Okay lang yun. Kung na-delete man nila ang post, as long as meron kang screenshot nito, wala pa rin silang lusot dahil ito ang electronic evidence mo laban sa kanya. Naintindihan? Di ba, guys? Simple, di ba?